So timing lang yung nababago. Pero yung dosage, pareho lang. Protein source nila, nandyan pa rin kahit na hindi sila masyadong busog. Pero ikaw, Sir Renz Gomez, kapag derby na, ano na pong diskarte mo sa mga ibon mo? Pagdating sa supplements, bago pa mag-training, nagbibigay na ako. Paano ang diskarte mo nun, Sir? Katulad ng yellow drops, weekly yun, once a week. Magbibigay tayo sa tubig kung hindi natin kayang patakan isa-isa. Pwede pala sa tubig yun? Pwede yun, 3 ml per liter. Ako kasi hindi nagbabasa eh. Nandun yun sa ano? Nandun yun. So 3 ml per liter once a week. Tapos nun kapag training na natin, syempre yung parang gym lang yan, 'di ba? Sa unang sabak mo sa gym, yung 5 kilos or 5 pounds parang nakakangawit na, 'di ba? Tapos kalaunan, pataas ng pataas yung bigat. So yung mga kalapati ganyan din. Huwag mo sabihin na 10 kilometers lang yun, tos kayang-kaya nila yan, or 20 or 30 kayang-kaya. Hindi, nakaka-stress din para sa kanila yan kasi first time nilang ma-expose sa ganong lugar. So, kakailanganin nilang ng matinding homing instinct, di ba? So, ginagamit ko siya as anti-stress, yung Ultra Energizer. Binibigay ko na agad sa training pa lang. Tapos yung Ultra Form, saka yung oil, pampaboost ng immune system, saka pampa-fresh ng internal organs like yung kidney, yung liver, 'di ba? So training pa lang bigay na. Sabi nga ni Kuya Saldi, kung meron kang gagamiting supplements, training pa lang ipatikim mo na para pagdating ng derby, sanay na yung kalapati sa gusto mong ibigay sa kanya. Hindi naman inibago kumbaga. Di paano, Sir, kapag derby na, paano na yung ginagawa mong adjustment nun pagbibigay ng supplements? Bale, yung pinaka-adjustment lang namin pag derby is yung timing. Kasi 'di ba pag training, usually ang tosses ay Tuesday, Thursday, tsaka Saturday, 3 times a week. Pag derby na, bale may pahinga sila na mula Sunday pagka-uwi hanggang Friday bago loading. So, yung adjustment namin nun, yung timing na lang. So, yung Ultra Form, kunyari, bigay namin ng Monday, Tuesday para pang-relax or pang-detox ng internal, tsaka pampakalma. So, Monday, Tuesday lang bigay namin, tsaka Thursday. Yung Ultra Energizer naman, ginagamit lang namin for its purpose. Ano ba yung purpose niya? Parang pang-recover, ganyan. So, ibibigay namin siya, arrival, tsaka tuwing magmibidtos kami or heavy training sa loft fly. So, dun lang namin siya ibibigay. Yung yellow drops naman, ang bigay namin, Friday ng umaga na. Kasi kung training 3 times a week, 3 beses kami magbibigay ng yellow drops. Tuwing derby, yung Friday ng umaga na lang bago isampa sa trap, kinagabihan. Tsaka yung Sunday night, yung pagka-uwi, kinagabihan nun, bibigay kami ulit ng yellow drops. So, timing lang yung nababago. Pero yung dosage, pareho lang. Pareho lang. Yun, maraming salamat po, Sir Renz. Pero ikaw, Sir Renz, tingin mo ano yung pinakang importante sa pagkakalapati para manalo? Consistency, tsaka training. Hindi tayo particular sa bloodline kasi kung tatanungin mo lahat ng mga nag-champion, kahit ngayong taon lang na to, magkakaiba ng bloodline yan eh. Siguro mas naniniwala ako dun sa sabi ng PHA player na nasa training yan tsaka sa consistency ng aruga, consistency sa feeding, sa low fly, tsaka sa pagbigay ng supplements. Malaking impact din ba, Sir, yung consistent ka sa oras nung pakain mo sa ibon mo? Oo naman, kasi yung mga kalapati heavily dependent yan sa body clock nila. So, pati nga yung molting, di ba, nasa body clock. Dahil kapag nagbago na yung oras ng sikat ng araw at lubog ng araw, parang nagsisignal na sa katawan nila or utak nila na kailangan nila mag-molt kasi nandyan na yung hot season or dry season. Parang dapat mas manipis na yung balahibo para hindi masyadong mainit sa katawan. Parang ganun. Kaya dapat consistent ka sa mga ginagawa mo sa loft. Pero anong oras yung feeding mo kapag sa mga ibon mo? Yung feeding namin ngayon, once a day na lang, tuwing 3:00 ng hapon. 1 day eat ka lang, Sir? Yung umaga, after ng loft fly, ang ginagawa namin ngayon,
magbibigay lang kami ng ilang piraso ng mani. Pero sa tansya namin, mga dalawang piraso kada ibon. Para kahit papaano, yung protein source nila, nandyan pa rin, kahit na hindi sila masyadong busog. So, di si Renz Gomez pala, sa mga ibon niya, malakas sa mani. Yan, mahilig na rin sa mani mga ibon natin. At yung totoong mani, Ito si Kuya Ariel. Maraming napapahamak sa mani na yan 1 meal a day lang. Ano yun, dati nyo pa ginagawa o nito lang nyo lang susubukan yung ganang diskarte? Nito lang. Kanino kayo na-inspire, sir? Kay Master Glenn Cura. Kasi nakita namin Tsaka kay ako si Rap. Ito. Sinubukan niya yung Sinubukan niya mag 1 meal a day. Lintik sa trapping yung mga ibon niya. Yun yung pangarap namin, yung trapping. Di ba kung napapanood niyo yung mga video namin, yung mga ginagawa kong reels, yung mga kalapati namin wala talagang disiplina. Dahil hindi namin natututukan. Yun pala, 1 meal a day lang. Madidisiplina mo yung mga ibon. Yun lang talaga yung yung pinaka sensible na technique. Yun. Pero dapat consistent lagi yung na alas 3 na pakain. Oo. Kaya ginawa namin alas 3 para pagdating ng derby, kunyari final lap na. Alam nila na alas 3 kailangan nilang makauwi kasi kakain sila. Para yung mindset nila ganun na So, tuwing umaga naman, kaya mani binibigay namin kasi ang paborito ng mga kalapati yung mani, di ba? So, pipilitin nilang makauwi ng maaga, siguro, para mahabol nila yung oras na pagbibigay ko ng mani. Parang ganun lang. So, makes sense, di ba? Tama nga naman. Pero yung pakain mo sa hapon na 3 PM, ano yun, full pack o tinatakal mo pa? Full meal na yun. Kung ano yung kaya nilang ubusin. Yun, maraming salamat, Sir Renz. Pero ikaw, Sir Renz, may sarili ka bang mix ng patuka? Kalapatids yung sinubukan namin ngayon. Kasi sumubok kami ng ibang brand. Medyo nabibitin kami sa energy ng mga ibon namin na kakailanganin pang gamitan ng glucose or para lang mapalofly namin ng matagal. So, ginamit namin ngayon yung kalapatids. Yun, may dinadagdag ka pa na ibang seeds? Wala na, hindi kami masyadong magaling sa pag-formulate ng feeds So, sabi naman ni Doc, wag na daw galawin yung mix. So, tapos nag-overall champion nga si Sir Ronald, di ba? So, yun na lang. Yun. Maraming salamat po, Sir Renz. Pero Sir Renz, tingin mo gaano kasaya sa pagkakalapati? Masaya. Sabi ko nga hindi ko nakikita yung sarili ko na hindi mag-aalaga ng kalapati kahit na matanda na ako. Hindi natin masasabi, pero parang hindi ko talaga makita yung sarili ko na hindi nag-aalaga ng kalapati kahit kailan. Muli po ako si Renz Gomez, aka Steady Bird, ang may-ari ng Marathon Pro at Ronfred Philippines, Pigeon Fancier ng Pampanga. And I love this game. Yun, maraming salamat sa patuloy yung suporta, mga kalapatid. Siyempre, maraming salamat kay Sir Renz Gomez sa pag-unlock na makapag-interview tayo sa kanya. Sir, baka pala may mga gusto kang i-shoutout dyan. Shoutout ko lang yung mga suki ko. Nasa 150 million champions na yata yung mga suki. Shoutout sa inyo. Keep racing. Shoutout ko lang yung mga followers ko. Babalik ako at nyo. Wait lang. Yan. Shoutout si Sir Likudan, may lagnat. Shoutout sa pagaling ka dyan, ako na ulit magkakman. Shoutout din natin yung God of Probiotics, #1 probiotics sa buong universe. Si Kuya Ariel. Baka naman. Ayun. Mamaya. May pabaon. So yun, maraming salamat sa patuloy suporta, mga kalapatids. At abangan nyo pa yung mga susunod kong palaw visit sa'yo na. Keep watching and God bless you all. Thank you.